Natin mga Biblia sa aklat ng Bilang, Numbers. Aklat ng Numbers, ang ating babasahin ay chapter 25. Sa chapter 25, at ang ating magiging key verse ay yung ating tinatalakay sa 7 iglesia. Pagkatapos natin basahin ang chapter 25, ay lilipat tayo sa ating magiging susing talata sa Book of Revelation chapter 2 verse 12 to 17. Unahin muna natin ang Numbers, chapter 25. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. I-take note po yung verse 2 and 3. Dahan-dahan ko pong babasahin at inyo pong i-meditate. Sabi ng verse 2, sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos. At ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, isama mo ang lahat ng pinuno sa bayan at bitayin mo sila sa harap ng araw sa harap ng Panginoon, upang ang matinding galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Sinabi ni Moises sa mga hukom sa Israel, patayin ang bawat isa sa inyo ang mga taong nakipag-isa sa Baal ng Peor. At dumating ang isa sa mga anak ni Israel at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Midianita sa paningin ni Moises at ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel, habang sila'y umiiyak sa pintuan ng toldang tipanan. Nang makita ito ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ni paring si Aaron, ay tumindig siya sa gitna ng kapulungan at hinawakan ng isang sibat. Pumunta siya sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda at pinuhog silang pareho, ang lalaking Israelita at ang babae, tagos sa katawan nito. Sa gayon ang salot ay huminto sa mga anak ni Israel. Ang mga namatay sa salot ay 24,000. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, pinawi ni Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ang aking galit sa mga anak ni Israel, sa paraang siya'y nanibugho dahil sa aking paninibugho sa kanila, na anupat hindi ko nilipo lang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Kaya sabihin mo, narito, ibinibigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan, at magiging kanya at sa binhing susunod sa kanya ang tipan ng walang hanggang pagkapari, sapagkat siya'y mapanibughuin para sa kanyang Diyos at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. Ang pangalan ng lalaking Israelita na napatay, na pinatay na kasama ng babaeng Midianita, ay Simri na anak ni Salu, na pinuno sa isang sambahayan ng mga Simeonita. Ang pangalan ng babaeng Midianita na napatay ay Cosbi, na anak ni Sur. Siya pinuno sa bayan ng isang sambahayan ng mga sambahayan sa Midian. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, guluhin ninyo ang mga Midianita at inyong daigin sila, sapagkat ginulo nila kayo ng kanilang mga pandaraya sa inyo sa nangyari sa Peor at sa pangyayari kay Cosbi, anak na babae ng pinuno sa Midian,
na kanilang kapatid na namatay ng araw ng salot dahil sa pangyayari sa Peor. Tumungo tayo sa aklat ng Revelation, chapter 2, bilang ating key verse sa verse 12 hanggang 17. Ganito ang sabi, "At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Alam ko kung saan ka naninirahan, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Ngunit iniingatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin, kahit ng mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi, na pinatay sa gitna ninyo kung saan nakatira si Satanas. Subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitusuran sa harapan ng mga anak ni Israel." Referring to dun sa Numbers 25, yung sinabi na pinayuhan ni Balaam si Haring Balak. Continuation, upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Ganyan din naman, mayroon kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya magsisi ka. Kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Purihin ang pagkabasa ng mga salitang iyan ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nakapunta na ba kayo ng Pergamos? Maganda ron. Alam niyo po, ang Pergamo ay isang lungsod noon sa Asia Minor. Yan po ay isang mataas na lugar na parang bundok, parang kuta sa ibabaw ng burol. Mataas po yun, maganda ang matatanaw mong tanawin. So I wish na makapunta tayo ron. So, ang Pergamo rin ay kilala sa katalinuhan at ganda ng mga gusali. Talagang pag napunta ka ron, mapapapicture mga Instagrammable na view. Ngunit higit po sa lahat, kilala po ang lungsod ng Pergamo bilang sentro ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Halos bawat sulok ng syudad ay mayroong templo para sa iba't ibang Diyos. Naroon ang dambana ni Asclepius na kinikilala bilang Diyos ng kagalingan. Si Athena na diyosa ng karunungan. At si Bacchus, ang Diyos ng kalasingan, ang Diyos ng kasiyahan o kasayahan. At higit po sa lahat, meron ding templo na nakatalaga sa pagsamba kay Caesar. Isang pagsambang itinuring po siyang tagapagligtas at Diyos. At masasabi po nating grabe po talaga ang kadiliman sa lungsod na ito ng Pergamo. Sabi nga ni John Stott, kung kilala niyo siya, sa kanyang librong The Message of Revelation, sabi niya, and I quote, "Pergamum was a center of pagan religion, so much
so that John describes it as the place where Satan has his throne. Na sinasabi sa verse 13. This could refer to the prominence of emperor worship there, or to the city's many temples and altars dedicated to pagan gods. Sa Tagalog, ang Pergamo raw po ay isang lugar kung saan ang trono ni Satanas ay hayagang makikita sa anyo ng idolatry, sa anyo ng immorality, sa anyo ng emperor worship. Para bang ang buong syudad ay nakalubog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito po ang kapansin-pansin. Kahit po sa lugar na iyon, o sa lungsod na iyon ng Pergamo, na kung saan makikita mo ang maraming kasamaan, mayroong iglesia si Kristo. Mayroong mga mananampalataya na nananatiling tapat sa Kanya. Mayroong mga tinawag po ang Panginoon, mga pinili, mga hinirang na Kaniyang pinatatatag ang kanilang pananampalataya. Namumunga ang kanilang pananampalataya. Pero hindi po naging madali ang kanilang naging laban. Hindi po naging madali ang kanilang kalagayan dahil nga maraming mga tukso, maraming mga katuruan na siyang naging laban nila sa bawat araw. At naroroon din ang banta sa kanila ng ating kaaway, ng kanilang mga kaaway. Kaya ipinasulat ni Jesus kay Juan ang kanyang mensahe sa iglesia sa Pergamo. At siya pong ginawa nating paksa sa ating pag-aaral ngayon. Laman ng sulat ni Kristo sa Pergamo. Laman ng sulat ni Kristo sa Pergamo. Unang punto natin, isang iglesyang tapat kahit may banta ni Satanas. Isang iglesyang tapat kahit may banta ni Satanas. Pangalawa, isang iglesyang nalalantad sa maling turo. Isang iglesyang nalalantad sa maling turo. Pangatlo, isang iglesyang pinalalakas ng kaniyang pangako. Isang iglesyang pinalalakas ng kaniyang pangako. Tingnan muna natin ang una. At sa Pergamo po ay meron doon altar o tila, trono. Yun ay ang dambana ni Zeus. Z-E-U-S. So napakalaki po nito at nakatayo po yun sa mataas na lugar, kaya tandaw iyon ng buong lungsod. Pero ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating key verse, sa verse 13, ang sabi niya roon, alam ko kung saan ka naninirahan sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Ibig pong sabihin, hindi lang po si Zeus ang siyang issue rito, kundi ang issue ay ang buong lungsod ay nasa ilalim ng kadiliman. Dahil ang anumang pong pagsamba sa huwad na Diyos ay paglilingkod kay Satanas. At oo, maaari po nating isipin na malayo ang Pergamo sa atin. Kumbaga, marami ka pang sasakyan bago ka makapunta roon. Pero sa atin pong panahon, sasabi nating mas marami,
mas marami pa ring altar, marami pa ring dambana sa ating buhay. Hindi nagawa sa bato, kundi iyan ay nasa puso na natin. Nasa iyong puso ang idolatriya, ang imoralidad, ang anumang kasalanan na ginagawa nating dambana. At kapag hindi po ang Diyos ang nauupo sa sentro ng ating buhay, tiyak na may ibang umuupo sa trono ng ating puso. Ngunit sa gitna po ng isang lugar na puno ng kasamaan, salamat sa Diyos, nagbibigay kalakasan sa atin ang iglesyang ito. Ang iglesia ng Pergamo na nanatiling nanindigan sa katotohanan. At isa nga diyan, yung sinabi sa text, isa nga diyan na matatag na nanindigan sa pananampalataya ay si Antipas. Si Antipas ay isang lingkod na hindi po umaatras sa laban. Kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Diba yun ang sinabi? Pinatay po siya dahil sa kanyang pananampalataya. Isang martir sa gitna ng idolatriyang naghahari. At oo, hindi man po natin alam ang lahat ng detalye about kay Antipas, pero sapat na yung sinabi sa atin o ang sinasabi ni Kristo rito sa iglesia sa Pergamo na si Antipas, sabi niya, aking tapat na saksi. Yan sinabi sa verse 13. At rito, hindi lang po si Antipas ang siyang pinuri o kinomend ng ating Panginoon. Bagkus pinuri rin ng ating Panginoon ang buong iglesia sa Pergamo. Sabi niya again sa verse 13, iniingatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin. Ito po ay isang napakagandang paalala sa atin bilang isang iglesia na kahit tayo'y nasa gitna ng kasamaan, tayo nasa gitna ng mga tukso na siyang nakapaligid sa atin, pwede po pala tayong manatiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit sa kabila ng lahat ng yan. At lantad na lantad yan sa atin, araw-araw. Nakakahamon, hindi po ba? Ang mga mananampalatayang ito, ang iglesia ng Pergamo. Oo, masasabi natin matindi po ang labanan ngayon. Hindi man po tayo inuusig, yung kagaya dati, hindi tayo pag dinakip, dadalin tayo sa yungib, papakain tayo sa leon. Hindi tayo yung hinahabol ng espada para tuhugin. Hindi tayo yung kinakaladkad doon sa harap ng dambana ng mga huwad na Diyos. Yang totoo po, araw-araw naman tayong inaatake ng mga bagay na gustong agawin ang ating puso. Araw-araw yan. Minsan, ubos po ang ating lakas sa trabaho. Hindi po dahil sa kasipagan lang, kundi dahil natatakot tayong mawalan ng kakainin. Na sa halip na makasama ang pamilya sa pagdalo sa iglesia, sa pagdalo upang ikaw, sama-sama kayo ng inyong pamilya sa pagsamba, mas inuuna mo ang iyong side hustle. Mas inuuna natin ang ating trabaho. May paglilibang na akala po natin ay pahinga lang. Pero sa sobrang tutok natin sa entertainment,
unti-unti po tayong nawawalan ng gana sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mayroong mga laro na inakala natin o sinasabi natin pampalipas oras lang natin. Tulad ng Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact, Roblox, o kahit simpleng Candy Crush. Diba? Alam niyo yung Candy Crush yung kulay ko at ano. Na minsan po, yan ang umuubos ng ating oras maghapon. Mayroong mga palabas, vlogs, o TikTok videos na sa halip po na magturo ng kabanalan sa atin, anong itinuturo din sa atin? Kalaswaan, kayabangan, at makamundong pagnanasa. Sa Facebook, kung saan ang bawat like ay parang reward. Kaabang ka lagi, nilike ba ni? Uy, pinusuan ba ni? Ganito. As magko-comment ka, o yan na, na-love ko na, ha? Na-like ko na. Huwag mo na akong i-PM. Na ang bawat post ng iba ay parang kompetisyon. O, pagandahan ng post, pagandahan ng my day. Nariyan din po ang pressure na makasabay tayo sa uso, sa trabaho, even sa kaibigan, even sa loob ng iglesia. Sinasabi po natin dito, hindi lamang po yun, marami pa. Napawang pumapalit na sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang trono. At kung hindi po tayo magiging maingat, ang kayamanan, ang entertainment, ang karera natin, ang relasyon natin, ang sariling ambisyon natin, ay unti-unti pong uupo sa trono ng ating puso. Ang trono na dapat lamang sana ay na kay Kristo. Mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya kung ano ang ating laban sa bawat araw. Nakikita po niya kapag pinipili nating sumunod sa Kanya kahit po mahirap. Tandaan mo yan. Kahit po mag-isa lang tayo, kahit po wala pong pumapansin sa atin, kaya wag po sana tayong titigil sa paglilingkod. Magpatuloy po sana tayo na nagtatapat sa Panginoon. Huwag po sana tayong bibitiw. Huwag po sana tayong basta bibitaw sa Panginoon. Tumayo po tayong mga saksi. Ipakita po natin sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamamagitan ng ating mga gawa o kinikilos, na sa pamamagitan ng mga ito, nahahayag na si Kristo nga ang ating Panginoon, ang Panginoon na nakaluklok sa trono ng ating puso, na ang Panginoon ang siyang ating buhay. Pangalawa, iglesyang nalalantad sa maling turo. Kahit po nananatiling tapat ang iglesia sa Pergamo sa harap ng maraming tukso, maraming mga kasalanan, dyan ang idolatria, imoralidad. Hindi po ibig sabihin na ligtas na sila. Dahil habang sila po ay nagpapatuloy, habang sila ay nabubuhay sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga kasalanan na nakapaligid sa kanila, unti-unti namang pinapasok sila ng maling
mga aral o maling katuruan na sinasabi ng ating key text. Kaya po rito malinaw ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa verse 14. Sabi niya, mayroon ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam. Sana po alam niyo po yung kasaysayan nitong si Balaam. Kung maaalala natin na sa lumang tipan, hindi po niya direktang isinumpa ang bayan ng Israel, pero ayon sa pahayag na ito, yung ating key verse, lalo sa verse 14, at isang cross-reference niyan ay nandun sa Numbers chapter 31 verse 16, sinasabi, nagbigay siya, si Balaam, nagbigay siya ng payo o nagturo siya dito kay Haring Balak. At anong payo? Anong turo? Sinabi niya sa Haring Balak, akitin mo ang Israel sa kasayahan, sa idolatria, at sa immoralidad. At anong mangyayari? Kusa silang guguho. Kusa silang babagsak. At ang nakakalungkot, ganun nga po ang nangyari sa kanila. Na siyang nakita natin, nabasa natin kanina sa Numbers chapter 25. Na pinamalas ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang galit. Ito rin po ang problema sa iglesia sa Pergamo, actually. May mga nagtuturo po na ayos lang makisali sa mga pista ng mga pagano. Pista para kay Zeus, pista para kay Asclepius, at pista kay Bacchus. Ang sinasabi nila sa mga Kristiyano sa Pergamo, parang ganito po. Hindi naman tunay na Diyos ang mga ito. Kaya wala namang masama. Hindi naman maapektuhan ang relasyon mo sa Diyos. Yun ang sinasabi ng mga nagtuturo ng maling aral. Pero mga kapatid, alam natin ang katotohanan. At yung mga salitang iyon ay mali. Yun ay pawang kasinungalingan. Dahil ang totoo po, hindi po natin pwedeng sambahin si Jesucristo sabay na tayo ay namumuhay sa kasalanan o nakikisalo sa paggawa ng kasalanan. Hindi po pwedeng hati ang ating puso na para bang kalahati sa Diyos tapos kalahati para sa mga bagay na ito, para sa mga makamundong bagay na ito. Hindi po pwede yung ganun. Dahil ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po bahagi lang ng ating buhay. Ito po ay ang kabuuan ng ating buhay. At kung hindi siya ang una sa lahat sa atin, hindi siya ang tunay na naghahari sa ating mga puso. Binanggit din po dito sa ating key verse, sa ating key text sa verse 15, ang aral ng mga Nicolaita. At alam kong nabanggit natin ito nung nakaraan sa unang iglesia, ating pinag-aralan nung nakaraan. Dito masabi natin, hindi po naging malinaw ang lahat ng detalye tungkol sa kanila, sa mga Nicolaita. Pero malinaw po rito ang epekto sa kanila. Epekto ng mga mananampalataya sa Pergamo. Ginagawa nila ng mga Nicolaita, tinuturuan ng mga Nicolaita ang mga Kristiyano na makipagkompromiso. Yung bang tila makadiyos sa panlabas, pero ang puso'y nilalamon na ng makamundong pagnanasa. At ganyan din po. Ganyan din po ang tukso sa ating panahon ngayon.
sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi na lantaran, pero mas mapanlin lang. Hindi ba? Hindi lantaran, pero nadadaya ka eh. Kumbaga, hypocrite. Hindi na puri bulto ang sinasamba, pero ang puso ay hati. Na kapag uma-attend po tayo sa worship, either first service or second service, yung iba pagka umattend ng first service, pagtas ng first service, wala siyang choice. Isa na makauwi eh. Kaya, nandito pa rin sila sa second service. Salamat sa Diyos at naririto tayo. Nagtsatsaga kay pastor. Makinig ng sermon. Anyway, pag uma-attend tayo ng first or either first and second service, minsan yung puso natin o yung isip natin ay hati eh. Minsan yung isip natin nasa negosyo. Minsan ang isip natin nasa cellphone kasi vibrate ng vibrate. Nagno-notif, parang natetempt ka na sagutin o may nag-message sa'yo. Yun ang hahawakan mo. Or saan? Iniisip natin, ano kaya ulamin namin mamaya? No? O saan kaya kami pupunta after this? Na kapag po kumakanta tayo ng papuri sa Panginoon, mawi tayo ng psalter, pero walang laman ng puso. Puro bibig lang. Na kapag po nagsisimba tayo, dahil may tungkulin lang. Elder ako deacon ako. Hindi na dahil sabik po tayo na makaniig ang Panginoon. Na kapag po hindi na natin iniintindi ang salita ng Diyos dahil mas sanay na tayong maging tagapakinig na lamang kaysa maging tagasunod. Na kapag po hinahayaan nating lamigin ang puso natin sa pagsamba dahil po sa mga hindi pagkakaunawaan, dahil meron kang naging kaalitan na isa sa iyong kapatid sa Panginoon, imbis na ayusin, pinipili na lamang nating tumahimik hanggang sa tuluyang mawalan na tayo ng gana sa pagsamba sa Panginoon. Na kapag po ginagamit natin ang salitang busy bilang dahilan. Brad, sis, pastor, busy ako sa bahay. Busy ako sa ganito, ganyan. Busy ako sa mga anak ko. Busy ako sa negosyo. Busy ako sa school requirements. Busy ako sa aking mga anak. Ang dami nating dahilan. Pero sa totoo lang po, wala na tayong panahon para sa panalangin. Ang totoo po, wala na tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala na rin tayong panahon sa sama-samang fellowship kasama ang iglesia ng Panginoon. Abala na tayo sa napakaraming bagay. At ang totoo po niyan, maraming mga pagkakataon na ang lahat ng ito, ilan lamang po yun, marami pa, na ang lahat ng iyon ay unti-unti tayong hinihiwalay sa Diyos. Hindi po ito dahil bigla tayong tumalikod, kundi dahil dahan-dahan nang napapalitan si Kristo ng sarili nating mga kagustuhan. Itong gusto ko Hindi na ang gusto ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin.
Hindi na siya ang sentro ng ating buhay, kundi ang atin ng personal na mga ambisyon. Kaya po, malinaw ang panawagan sa atin ni Jesucristo. Hindi lamang sa iglesia ng Pergamo na sinabi, kundi maging sa atin din naman. Dahil maraming uri o anyo o mga turo na dinala sa atin ng mga maling aral, sinasabi niya sa atin ngayon, magsisi kayo. Magsisi tayo. Lumapit tayo kay Jesucristo. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ito, sa lahat ng ating mga kasalanan. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan at siya ay tapat at matuwid o banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y kanyang palalakasin. Tayo'y kanyang muling ibabangon o tayo'y kanyang muling itatayo. Ang panghuli, iglesia ang pinalalakas ng kanyang mga pangako. At alam po ninyo na alam ni Jesus dahil nung nakaraan, first series natin ng iglesia ng Efeso, na alam ng ating Panginoong Jesus kung gaano kahirap ang mabuhay sa mundong ito. Alam po niya na marami ang mga tukso sa ating paligid. Merong mga bagay na mukhang masarap, na mukhang masaya naman, pero sa totoo lang po, ang mga ito pala ay nakakasira ng puso, nakakasira ng ating ugnayan, nakakasira na ng ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya sa sulat sa iglesia sa Pergamo, sabi niya doon sa verse 13, alam ko. Yang ibig niya pong sabihin ron, sa laban natin ay hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo malayo sa ating Panginoon. Nakikita po niya ang lahat ng pinagdurusahan natin, lahat ng paghihirap natin bilang iglesia. At nararamdaman po niya ang bigat ng pakikibaka natin sa araw-araw, church militant. Ang sabi niya parang ganito, lalaban ako para sa inyo. At anong gagamitin niya? Gagamitin ko ang aking salita bilang tabak. Ganyan makapangyarihan ang kanyang salita. Ibig pong sabihin, kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon. Hindi po niya tayo iniwang walang sandata sa laban na ito. Sa bawat laban na ito. Meron tayong sandata. Meron tayong panlaban. At ano yun? Ang kanyang makapangyarihang salita. Nabitbit mo ngayon. Nadala mo ngayon pagpunta mo rito sa church. Na araw-araw kinukuha mo sa cabinet or sa bookshelf mo at iyong babasahin. Yan ang iyong sandata. Ang salita ng Diyos. At kung tangan natin ang kanyang mga salita sa ating puso, hawak natin ang mismong sandatang kayang tumalo sa kasalanan, sa tukso, at sa kasinungalingan. Napakaraming kasinungalingan ng mundong ito. Kaya anong utos niya sa verse 17? Ito yung magandang matutunan natin . Verse 17, makinig. Di ba po, pag tayo nananalangin,
kausap natin ang Diyos. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, nagsasalita siya sa atin. Ngayon, kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, basahin mo ng malakas ang salita ng Diyos. At maririnig mo ang tinig ng Diyos. At sinasabi niya sa atin, makinig tayo. Dahil po, ang taong nakikinig sa Kanya ay hindi po basta-basta natitinag. Hindi lamang po sila nakakatagal sa laban, kundi sila po ang mga tunay na nagtatagumpay sa buhay. Yun ang sikreto. At para po sa mga nananatiling tapat o mananatiling tapat, dito sa ating key verse, meron po tayong makikita rito na pangako ng ating Panginoong Yesus. At ang una nga riyan na pangako na binanggit niya, again sa verse 17, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng nakatagong mana. Kung maaalala po natin, yung mana na iyon ay ang pagkain mula sa langit na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, di ba? Doon sa wilderness, doon sa disyerto. At sa atin naman, sinasabi riyan, o sinasabi sa atin na salita ng Diyos, na si Jesus po mismo ang mana natin. Siya po ang nagbibigay ng tunay na kabusugan sa puso natin. At kung si Jesus ang tinapay natin, hindi na po tayo magugutom sa mga bagay ng mundo. Kasi ang ating Panginoong Jesus lamang, si Jesus lang, sapat na. Pangalawa, sabi niya, again sa verse 17, bibigyan ko kayo ng puting bato na may bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Noon po pala, alam niyo po, na yung puting bato, ginagamit po pala yon para ikaw ay makapasok sa handaan. Nagsisilbi iyong ticket o passport mo para ikaw ay maka-entry sa isang handaan. Ganito po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Parang ganito, na kapag ikaw ay nanatiling tapat, may lugar ka sa aking kaharian. May piging ako para sa iyo. May pangalan kang bago. Ibig sabihin nun, mahalaga ka sa akin. Tinanggap kita, pinatawad kita, ikaw ay akin. Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay napalayo sa ating Panginoon, ang marapat na ating gawin, una, magsisi. Pangalawa, lumapit tayong muli sa Kanya. Siya po ang ating tagapagligtas na banayad sa pagkagalit. Hindi po siya agad-agad o madaling magalit, kundi ang ating Panginoong Yesus ay mahabaging hari na handa tayong tanggapin. Handa tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Handa Kanyang patawarin. Kung ikaw ay tunay at tapat na magsisisi sa Kanya. At hindi po tayo lalapit dahil sa ating kabutihan, kundi lalapit tayo dahil sa biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa ating mga puso. Sa krus ng Kalbaryo, bilang aking pagtatapos, dinala po ni Kristo ang ating buong karumihan
At tiniis po niya ang puot na tayo sana ang dapat tumanggap. Na sa kanyang dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, meron tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa kanyang muling pagkabuhay, merong katiyakan ng bagong buhay. Kaya huwag po tayong magpaliban sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa Pergamo, kundi sa atin din namang iglesia na magsisi at lumapit tayo kay Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalatayang ipinagkaloob niya sa atin na kanyang mga hinirang. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, aming Ama, salamat po sa mga salita na aming narinig sa araw na ito. Tulungan kami na ito ay aming maisapamuhay. Tulungan niyo po kami bilang iglesia na maraming pagdurusa na kinakaharap, maraming mga tukso sa aming mga paligid, maraming mga aral na pawang maaring maglayo sa amin sa iyo, aming Diyos. Tulungan mo po kami na panghawakan namin ang iyong mga salita. Palagi naming aalalahanin na ikaw, aming Diyos, ang aming kalasag. Ang sandatay namin na iyong salita at siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw. Pagpalain niyo po kami bilang iglesia at patuloy na proteksyonan at ingatan sa bawat araw. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.